Ngayon, ipapakilala ko sa inyong lahat ang aking fiance. Ang prinsesa ng pamilya Zhu, si Zhu Xiaodi. May mga taong hindi talaga marunong magbilang ng sariling halaga. Sabi ko na nga ba hindi kayo bagay. Ngayon nakikita mo na kung gaano kalaki ang pagitan natin. Qiaoying, hindi mo naman siguro. Mag-transform ka pa ba? Bagay ka ba kay kuya? Yushu, mas mabuting magpaliwanag ka ngayon din. Ano ba talaga ang nangyayari? Miss, mangyaring umalis na kayo. Bitawan mo ako. Kailangan ko umakyat at alamin ang totoo. Magandang gabi sa lahat ng bisita. Ako ang fiance ni Yushu, Zhao Xiaodi. Ngayon, samantalahin ko ang magandang pagkakataong ito para sa akin. Minamahal na babae mag-propose ng kasal. Xiao Dai. Bakit kumapasal ako? Papayag ako. Alam ko na. Itay, ang Yingshu Group na itinayo ng iyong pinakamamahal na anak. Akapublish lang ng opisyal na anunsyo ng pagtatalaga kay Yushu. Bilang CE, narinig ko. Ang kumpanyang ito ay tinatag ni Yingning. Para kay Yushu, hindi ba? Ama, si Yingning ngayon ay nasa welcome party ni Yushu at balak niya na ibigay ang kumpanyang ito sa kanya ngayong araw na ito. Ang ating Yingning ay talagang kahanga-hanga. Napakabata pa pero napakataas na ng kakayahang pangnegosyo. Hindi lang nagtayo ng kumpanya, pinalago pa ng husto. Deti, akala ko'y bata pa siya at walang alam. Ngunit ngayon, nakikita ko na sa lalaking ito. Tunay na nahulog ang loob niya. Itay, sinabi mo noon na kung si Yushu at Yingning ay tunay na nagmamahalan, hindi katututol. 3 taon na ang lumipas at nananatili pa rin silang magkasama. Hindi ba ito patunay na tunay ang kanilang pagmamahalan? Kung gayon, magpapahanda na ako ng kontrata ng kasal para sa alyansa sa pamilya J. Nang marangya at bongga, para may daraos ang kanilang kasal. Hindi ko hahayaang mapahiya ang aking pinakamamahal na anak. Itay, tungkol sa bagay na ito, maaari pang ipabayan na lang natin sa pinakamayamang tao sa High City, kay Jiang Shida. Siya ang punong tagapamahala ng Hongqian Group sa High City. Sage, gawin mo ang sinabi mo. Bukod pa roon, kayong tatlo, maghanda kayo. Sasama kayo sa akin upang makilala ang aking magiging manugang. Ngayon ang kanyang welcome party. At may regalo akong ibibigay sa kanya. Ano sa palagay mo? Maganda ba? Ito ay 4.25 karat na diamond ring na espesyal na pinasadya ni Yushu para sa akin. Yushu, nangako ka sa akin noon. Pagbalik mo, pakakasalan mo ako. 3 taon akong naghintay. Pero ngayon, iba na agad ang gusto mo. At nag-propose ka pa sa kanya. May konsensya ka pa ba? Yushu, may mga bagay na sa tingin ko dapat mong linawin sa kanya para hindi ka na niya kulitin pa. Xiaoying, dapat mong maintindihan na hindi na tayo magka-level. Gumising ka na sa pangarap mong maging mayaman. Hindi na tayo magka-level. Ibinigay ko sa'yo ang Yingshu Group para mabawasan ang agwat natin. Hindi ko inaasahan. Nahahanap ka ng ibang babae. Anong kinalaman mo sa Yingshu Group? Tigilan mo nga ang pagpapanggap. Alam na alam ko ang nasa isip mo. Nakikita mong umaangat na ako. Gusto mo lang makisawsaw, di ba? Kalimutan mo na yan. Ako? Makisawsaw? Gyushu, hindi ko akalaing ganyan ka pala. Ako ngayon, sina ng Yingshu Group habang ikaw ay isa pa ring hamak na manggagawa sa ibaba. Sa tingin mo, bagay ka bang tumabi sa akin? Dad, dito po. Pasok na kayo. Ganito pala ang tingin mo sa akin. Hindi ka ba man lang nagtataka kung ano? Talaga ang regalo ko sa'yo? Wala akong interes sa mga mumurahing regalo mo. May tumutulong na sa akin ngayon at magiging mas malaki pa ang mararating ko. Qiaoying, tanggapin mo na lang ang katotohanan. Huwag mong isiping mababago pa ng mga pakulo mong yan ang isip ko. Paano kung sabihin kong ako mismo ang tumutulong sa'yo? Appointment letter. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa ba napapansin? Ito ang appointment letter. Bilang CC ng Yingshu Group, dapat sana ito ang regalo ko sa'yo. Pero ngayon, hindi ka pala karapat-dapat. Bakit nasa iyo ang appointment letter? Ibig bang sabihin, ikaw ang founder ng Yingshu Group? Sa wakas, nag-isip ka rin. Ang posisyon mong CE ay galing sa akin. Hey, Qiaoying,
tumigil ka na sa pagyayabang. Inabot lang ng 3 taon ng Yingshu Group. Number 1 ka. Kaya mo ba? Kaya mo ba yan? Kakarating lang ng balita sa akin. Naparating na ang tagapangulo ng Hongchan Group sa iyong homecoming party. Para personal na batiin ang pag-upo mo bilang C. At ikaw, sino ka ba ha? Hongshan, sa pamilya ko yan. Sa pamilya namin ang Hongshan Group. May problema ka na ba sa utak? Noon, sa Yingshu Group. Lumalapit ka na, inaangkin mo pa. Alam mo ba kung gaano kalaki at tatinding business empire ang Hongchan Group at sasabihin mong sa inyo yan? Qiaoying, muntik na akong maniwala. Ilang taon tayong hindi nagkita pero gumaling ka na sa pagyayabang. Kaya pala sa loob ng maraming taon, wala ka pa ring pinagbago. Kunin mo ang gamit mo at lumayas ka. CJ, mula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Tapos na tayong dalawa. Sana lang, wag mong pagsisihan to. Ako si Gyushu. Hindi ko pinagsisisihan ang mga desisyon ko. Layas na. Anong ginagawa mo pa dyan? Nagyayabang ka pa. Sinaktan mo ako. Sundan niyo siya. Gulpehin niyo siya. Maghintay kayo. Pagbabayaran nyo to. Ako pa talaga ang sinaktan mo. Gayon, mararanasan mo. Ang masarap na pakiramdam na kalabanin ako. Dumating na ang Hongchan Group. Yingying, gusto mong mamatay? Subukan niyong galawin siya. Bilis! Dad, naglakas loob silang pagbuhatan ng kamay si Yingying. Walang takot talaga. Ngayon, hindi natin sila palalampasin. Qiaoye, ikaw na ang bahala rito. Ang mga nang-api kay Yingying ay dapat magbayad. Huwag kang mag-alala, Dad. Ako na ang bahala rito. Si Qiao, bakit po kayo naparito? Yushu, siya ang tagapangulo ng Hongchan Group, si Qiaoye. Ako si Qiao. Oh, kilala mo pala ako. Di hindi ko na kailangang magpakilala pa. Magsalita ka. Anong nangyayari rito? Hindi nila inaasahang magagalit nila si Qiao. Nakakatakot ang pamamaraan ni Si Qiao. Kung sino man ang kumalaban sa kanya, tiyak na magkakaroon ng matinding kaguluhan. Yushu, anong nangyari? Bakit pa nagdala ng ganito karaming tao si Qiao? Pag-ari ng Hongchan Group ang Chanding Hotel. Kaya naman normal lang na pumunta rito si Qiao. Iyak na si Qiao yan. Nagpanggap siyang taga Hongchan Group, kaya nagalit si Qiao. Kaya sila pumunta rito para maningil. Si Qiao, ganito po kasi yan, napakasama ng babaeng yan. Sinadya niyang manggulo sa birthday celebration ng kuya ko. Sinira pa niya ang relasyon ng kuya ko at ng asawa niya. Kaya naparusahan namin siya. Kilalang-kilala na namin ang klase ng babaeng yan. Pangarap niyang umangat sa pamilya, Je. Nagpapanggas siya. Mga tanga, alam ba ninyo kung sino siya? Si Qiao, siya. Siya itong babaeng ito ang nanggugulo rito. Bakit mo ako sinampal? Sampal lang yun? Gustong-gusto ko kayong itapon sa gitna ng dagat para ipakain sa mga pating. Sinasabi ko sa iyo, si Qiaoying ay Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa sa kanila. Mula ngayon, wala na ako. Kahit anong koneksyon sa kanila. gawin na lang natin ang gusto ni Yingying. Ihahatid ko muna si Yingying para makapagpahinga. Ikaw na ang bahala sa mga yan. Tara na. Mga tauhan, hatakin ninyo sila palabas. Hoy, bitawan niyo ako. Simula ngayon, lahat ng miyembro ng pamilya Zhao at pamilya Ch. Bawal nang tumuntong sa Chanding Hotel kahit isang hakbang. Si Qiao, anong ginagawa mo? Gayon ang welcome party ni Yushu. Kakapropose pa lang niya sa akin dito, tapos sa harap ng napakaraming tao. Paano na lang ako titingnan ng iba? Paano ka titingnan? May mukha ka pa bang dapat ipakita? Ako rin naman ay prinsesa ng Zhao Group. Hindi mo na kailangang ipahiya ako sa publiko, dahil lang sa isang walang kwentang tao. Walang kwentang tao. Ang tinutukoy mo ba ay ang kapatid kong si Qiaoying? Ano? Sinasabi mong kapatid mo si Qiaoying. Si Qiao, nagbibiro ka lang, di ba? Paano magiging kapatid mo si Qiaoying? Nagbibiro? Mukha ba akong nagbibiro sa'yo? Malinaw kong sasabihin sa'yo.
Si Kiaoying ay tunay kong kapatid. Siya ang nag-isang prinsesa ng pamilya Kiao. Pinagpasensyahan ko na nang agawin mo ang gago na yon. Tapos naglakas loob ka pang saktan siya? Sabihin mo nga, paano tayo mag-ayos nito? Si Kiao. Hindi ko talaga alam. Nakapatid mo pala siya. Kung hindi, maawa po kayo. First offense ko pa lang ito. Patawarin ninyo ako. Bitawan mo ako. Mga tauhan, itapon niyo siya palabas. At kasabay nito, ang Zhao Group, tatanggalin sa industriya. Dapat siguraduhin ang pamilya Zhao ay wala ng pag-asang makabangon pa. At isa pa, binabalaan kita. Kung may sasabihin ka tungkol sa kapatid ko ngayon, hindi mo na masisilayan pa ang pagsikat ng araw bukas. Uyaw, President. Bakit hindi pa lumalabas si Xiaodi? Huwag mong sabihin. May nangyari bang masama? Huwag kang mag-alala. Kilala ni Xiaodi ang mga taga Hongshan Group. Baka nag-uusap lang sila tungkol sa negosyo sa loob. Hintayin pa natin sandali. Ay, ayan na siya. Xiaodi, bakit ngayon ka lang lumabas? Seri, Umalis ka. Lumayo ka sa akin. Xiaodi Xiaodi, bakit ka nagagalit ng walang dahilan? Xiushu, nang makilala kita, parang sinumpa na ang buong buhay ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makakabangga ang pamilya Kiao. Dahil sa'yo, naban ang pamilya namin sa buong industriya. Huwag ka nang magpakita pa sa harap ko. Kung hindi, sa tuwing makikita kita, sasampalin kita. Naban? Hindi ba dapat binabati ako ng Hongshan Group? Bilang bagong CEO ng Yimshu Group. Xiaodi, ano ba talaga ang nangyari? Lumayo ka. Simula ngayon, wala na tayong koneksyon. Kung gusto niyong magpakamatay, huwag niyo akong idamay. Ano ba itong nangyayari? Bakit si Saudi? Parang ibang tao na. Ito ang teritoryo ng Hongshan Group. Tiyak na ang babaeng Kiaoying na yon na walang takot mamatay. Ang lumapit sa mga taga Hongshan Group. Kaya nadamay si Xiaodi. Kasalanan lahat ng babaeng yon. Kiaoying, maghintay ka lang. Sa araw na maupo ako bilang CEO ng Yimshu Group, ikaw ang una kong dudurugin. Mababaw lang ang mga sugat ni Senyorita. Nalagyan na ng gamot. Maghihilom din iyan sa loob ng ilang araw. Mabuti naman. Ginoong Kiao, mauna na po ako. Dad. Pumayag ka na dapat. Sa kasal ng pamilya Jish at ni Yingning, hindi ko inakalang gagawin pala ng taong iyon ang ganito. Dapat lang na maparusahan siya. Napakahambog ng lalaking iyon. Sakim sa pera at kapangyarihan. Kung hindi, gulo ang Kiao. Inasikaso ko na ang pamilya Zhao, Yingning. Kailangan bang turuan ang Ji? Hindi na kailangan, kuya. Alam kong ginagawa ninyo ito para sa akin. Pero pagkatapos nito, gusto ko na lang mag-focus ng buong buo. Sa pagpapatakbo ng Yimshu Group. At tungkol kay Jiushu. Ayoko nang magkaroon ng kahit anong koneksyon sa kanya habang buhay. Hey, Yingning. Ha? Ano bang gagawin mo? Dad, sinabi na nga ng doktor, mababaw lang ang sugat ko. Wala itong dapat ikabahala. Kailangan kong bumangon at magpakatatag. Para alagaan ang kumpanya at ang mga empleyado. Lalong nagiging kamukha ni Yingning. Ang tatay niya noon. Talagang anak ka nga ni Kiao Zhenfeng. Sa mga taong paghahanap buhay ni Yingning, hindi niya kailanman ginamit ang pangalan at impluensya ng pamilya Kiao. Bilang ama, panahon na para tulungan. Ang negosyo niya. Sa susunod na linggo ay kaawan na ni Yingning. Maghahanda ako ng isang marangyang birthday celebration para sa kanya. Anyayahan ko ang lahat ng kilalang personalidad sa Haishi para mabigyan ng karangalan at kapangyarihan si Yingning. Magandang araw, si Kiao. Si Kiao, nakabalik na po kayo. Bakit suot ninyo ang uniforme ng mga salestati sa tindahan? Karagagaling ko lang sa pag-inspeksyon sa subsidiary company. Wala nang oras magpalit. Trabaho lang naman, pareho lang kahit anong suot. Nga pala, may business conference sa mga susunod na araw. Maganda ka ng kontrata para sa akin. Saich po. Hello, si Liu. Dito ka na ba magtatrabaho? Ang gara naman. Ang Yushu Group na ito, sa loob lang ng 3 taon. Lumaki ng ganito kalaki ang kumpanya, Yushu. Kami ni Fifi ay asa na talaga sa iyo. Ma, pamilya tayo. Huwag na ninyong sabihin niyang pag-asa. Pagpasok ko, bibigyan ko kayo ni Fifi ng mataas na posisyon bilang executives. Pero, bagong sika pa lang, bakit parang wala man lang sumalubong sa iyo? Ang mga tao rito sa Yushu Group, ano ba nang ginagawa nila? Kayo ba si Kuya, ang bagong CEO ng Yushu Group? Jishyushu. Naalala ko na, kayo po yung si Kiao. Personal na binigyan ng appointment letter. Si Kiao. Si Kiao mismo ang nagtatag ng Yushu Group. Ginong Ji, dito po kayo. Ihahatid ko kayo sa kanya. Dito na po ang opisina ni si Kiao. Ginong Ji, pasok po kayo. Si Jay. Kuya, ang astig mo. Lahat sila napakagalang sa iyo. Mula ngayon, ako na ang masusunod dito. Siyempre, hindi sila mangangahas na maging bastos. Tara, pasok tayo.
Ginoong Kiao, magandang araw po. Ako nga po pala. Kiao Ying, anong ginagawa mo rito? Ang founder ng Yingshu Group. Malinaw naman, ako ang founder ng Yingshu Group. Huwag kang assuming. Porque pareho kayo ng apelyido. Ikaw na nga si Ginoong Kiao. Ah, alam ko na. Narinig mo siguro kagabi sa welcome party. Napapasok ako sa Yingshu Group kaya nag-aabang ka rito. Jiyushu, bakit ngayon ko lang napansin? Naasumero ka pala? Wala akong panahon sa'yo. At hindi ako pumunta rito dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa kuya ko, bakit ka nandito? Ano pa ba? Huwag mong sabihing nag-a-apply ka. Tingnan mo suot mo, uniform ng sales lady. At naglakas loob ka pang umupo sa upuan ng kuya ko. Umalis ka riyan. Tama yan. Isa kang hamak na sales lady, naglakas loob kang umupo. Sa upuan ng si, maniwala ka. Ipapatapon kita ngayon ng anak kong si Yushu. Palalayasin kita rito. Palayasin ako. Wala kayong karapatan. Sabi ninyo kay si Jiyushu. Gusto kong malaman, nakuha mo na ba talaga? Ang appointment letter ng Sisi. Anak, nakuha mo na ba? Sa totoo lang, wala pa. Yung appointment letter. Sabi ng Yingshu Group ipapadala raw nila. Pero biglang nawalan ng balita. Ibig bang sabihin, Tama ang hula mo. Ang appointment letter mo bilang si, pinunit mo mismo. kunin mo gamit mo at lumayas ka. Imposible yan. Isa ka lang hamak na sales lady. Paano mapupunta sa'yo ang appointment letter? Kiaoying, wag mo kaming lokohin. Sabi ko na kanina, ako ang founder ng Yingshu Group. Pwe, gusto mo bang sabihin sa'yo ang Yingshu Group? Makakapagmayabang ka lang sa harap namin. Huwag kang mag-alala, baka maputol yang dila mo. Sino ba yang mga yan? Ang lakas ng loob magtaas ng boses kay si Kiao. Yun ba? Yung bagong si. Pero, bakit hindi niya kilala si Kiao na founder? Baka pek siya. Bilis, alis na tayo. Secretary Song, nasa oras ka. Maglabas ka ng anunsyo ngayon din. Kanselahin ang posisyon ni Jiyushu bilang si. Ayoko na silang makita pa. Ngayon din. Palayasin niyo sila. Alam mo ba kung sino ang kuya ko? Lakas ng loob mong palayasin siya. Hoy, anong gagawin niyo? Ang anak ko ay, ang bagong sini niyo. Subukan niyo lang. May mga has na galawin kami. Mukhang ikaw ang namamahala rito. Kiaoying, nagpapanggap siyang founder ng kumpanya niyo. Ngayon, palayasin mo na yung peking yan. Tama. Ang kuya ko ang si ng Yingshu Group. Dapat sa kanya rin ang opisina na to. Pinapabayaan yung gamitin ng kung sino ang opisina na to. Wala na ba kayong mga patakaran? Kung sino? Ako ba? Hindi na kailangang itanong. Ikaw lang ang hindi taga Yingshu Group dito. Palalayasin na kita ngayon. Hoy, anong ginagawa nyo? Mga bulag kayo at manhid. Kayo ang dapat palayasin dito. Ano nang ibig mong sabihin? Ito ang termination letter mo, Jiyushu. Simula ngayon, kami sa Yingshu Group. Opisyal nang binabawi ang appointment mo at permanente kang blacklist. At ibaban ka sa buong industriya. Tinanggal ako. Anong karapatan ninyo? Ako ang si na itinalaga ng founder. Wala kayong karapatang tanggalin ako. Kung tatanggalin man ako, kailangan manggaling mismo sa bibig ng founder bago ako maniwala. Sa Yingshu Group, ang pangunahing pamantayan ay marangal na pagkatao. Dapat malinis ang asal. Hindi ka kwalipikado. Guwardiya, palayasin ninyo silang lahat. Bitawan mo ako. Huwag mo akong itulak. Kayo nga ito. Nag-anunsyo sa website niyo, tapos ngayon tatanggalin niyo na lang basta-basta. Wala kayong kahit konting profesionalismo bilang malaking kumpanya. Tama. Ganito ba talaga ang asal ng malalaking kumpanya? Nag-report na kami sa kumpanya, tapos tatanggalin lang kami. Nakakahiya naman ito para sa amin. Masama ang ugali, hindi karapat-dapat sa posisyon. Walang hiya. Pag-isipan ninyong mabuti ang mga ginawa ninyo. Dalhin ninyo sila. Nasaan ang Kiao-si ninyo? Gusto ko siyang makausap ng harapan. Bitawan ninyo ako. Gusto kong makita ang Kiao-si. Naihanda mo na ba ang kontratang pinapagawa ko sa iyo? Ayon sa regulasyon ng Industry Association, ang business conference na ito ay pangungunahan ng Yingshu Group. Ang ibang mga kumpanya ay imbitado at ikaw ang mag-anunsyo ng bago nating partner.
Sige, ikaw na ang bahala dito. Sige. Lumayas. Kung babalik pa kayo, pagsisisihan ninyo. Ano ba to? Bakit ganyan na lang sumunod si Secretary Song kay Qiaoying? Itong si Qiaoying, huwag mong sabihin siya na. Impossible. Matagal kaming nagsama ni Qiaoying. Kilala ko siya, may connect sa Yingshu Group. Ang masasabi ko lang, lumipat lang siya ng trabaho papuntang Yingshu Group. Bilang salesladi sa isa sa mga branch nila. Sigurado ako. Ngayon, ayaw na akong kausapin ni si Qiao. Tiyak na siniraan niya ako sa grupo. Sinira ang reputasyon ko. Kuya, gusto niyang sirain ang buong kinabukasan mo. Gusto niyang sirain ang kinabukasan ko. Wala siyang ganong kakayahan. Tatawagan ko ngayon si Xiaodi. Hahanap tayo ng paraan. Bilisan mo, bilisan mo. Hello, Xiaodi. Tinanggal ako sa Yingshu Group. Tulungan mo naman ako, please. Geushu, sobra na ang ginawa mo sa akin. Ang lakas pa ng loob mong tawagan ako. Sige, sasabihin ko sa'yo. Galit ka sa mali, walang makakapagligtas. Wala na tayong kahit anong kinalaman sa isa't isa ngayon. Huwag mo na akong tatawagan. Hello. Xiaodi. Ang numerong iyong tinatawagan ay pansamantalang hindi matawagan. Who is it? Ang venue para sa business conference pagkatapos ng 3 araw ay nakaayos na. Titingnan ko na, nabanggit ninyo. May conference ba ang Yingshu sa 3 araw? Pupunta ba si Qiao ninyo? Siyempre naman. Itong business conference na ito ay personal na inorganisa ng aming Qiao. Tama, kung interesado kayo sa conference na ito, maaari ninyong bisitahin ang aming opisyal na website. Sige po, salamat. Ma, bakit ka nakangiti? Hindi mo ba narinig kanina? Yung business conference makalipas ang 3 araw. Siguradong dadalo mismo si Qiao. Doon magkakaroon kayo ng pagkakataong mahanap siya. At harapang linawin ang lahat, ikaw na si... Babalik ka na sa pwesto mo. Tama. Basta makausap ko si Qiao, papayag siya. Na may balik ako sa posisyon ko. Kuya, magaling ka naman at maayos ang imahe. Noon pa man, pilit nang ginagawa ni Qiao ang lahat para maging sika. Malamang noon pa lang, gusto ka na niya. Kapag naging boyfriend ka na ni Qiao. Tingnan natin kung sino pang mga has lumaban sa pamilya natin. Mukhang maraming interesado atensyon sa conference na ito. Sekretaryang Song, nakapili ka na ba ng tamang makakasosyo? Mahigit 80 kumpanya ang lumahok sa bidding. Sa lahat, ang pinakakwalipikado ay ang Luyu Group at Wanhee Group, bago pa naging number 1 ang Yingshu Group. Ang dalawang grupong ito na ang nag-agawan sa posisyon. Sige, pag-iisipan ko pa mamaya. Bibili na lang ang isa sa kanila para makipag-sosyo. Seg. Ang dami talagang tao ngayon. Siyempre naman, itong conference na ito. Sa labas, palitan lang daw ng karanasan sa industriya, pero sa totoo, nandito silang lahat dahil sa pinakabagong bidding ng Yingshu Group. Pag ako na ang naging CEO ng Yingshu Group, ako na ang lalapitan at susuyuin nila. Tama. Ikaw na naman. Qiaoying, bakit kahit saan ako magpunta, nandun ka rin? Para kang multong ayaw tumigil. Bakit hindi mo sabihin ikaw itong sumusunod sa akin? Ako ang sumusunod sa'yo. Katawa-tawa. Alam mo ba kung anong okasyon ito? Ito ay isang business conference para sa industriya ng alahas. Puro mga kilala at respetadong tao ang nandito. Anong ginagawa mo dito? Ako ang nag-organisa nito, kaya syempre nandito ako. Ikaw ang nag-organisa. Sino ka ba sa akala mo? Itong business conference na ito, inorganisa ito ni si Qiao ng Yingshu Group. Anong kinalaman mo? Hamak na salesladi ka lang. Eh kayo, anong kinalaman nyo? Bakit kayo nandito? Sino ba di nakakaalam? Anak ko. Napakalalim ng koneksyon sa founder ng Yingshu Group. Gayon, tungkol ito sa future direction ng Yingshu Group. Sa ganitong kahalagang okasyon, paano kaming hindi pupunta? Malalim ang koneksyon. Sigurado ka ba? Eh ano pa ba? Kakauwi pa lang ng kuya ko, ang founder ng Yingshu Group. Nag-post na agad ng announcement sa official website ng kumpanya. Kinukuha ang kuya ko bilang CEO ng grupo. Iyak na nakita nila ang kakayahan at talento ng kuya ko. At saka, ang gwapo-gwapo kaya ng kuya ko. May narinig ako na ang founder ng Yingshu Group ay isang babae. Sino ang nakakaalam? Baka naman may gusto na agad sa kuya ko. Tama. Sa aking pambihirang itsura at kakayahan, malapit ko ng maibigan si Qiao. Pagdating noon, hindi lang itong business conference, pati ang Yingshu Group. Mapapasakamay ko na rin. Ang taas talaga ng tingin mo sa sarili mo. Akala ko dati. Nagpapadala ka lang sa pride at vanity, hindi ko inakala. Na pati pag-ibig ay kaya mong gamitin para lang umangat sa buhay. Pinaghirapan mo talaga yan, no? Pag-ibig,
Kumpara sa karera ko, wala itong halaga. Ang tagal nating nagsama. Alam mo naman kung bakit tayo naghiwalay, hindi ba? Wala kang makapangyarihang pamilya, walang resources, walang platform. Isa ka lang hamak na sales lady. Sa karera ko, wala kang kayang maitulong. Kaya iniwan kita. Tama, pareho lang tayong nasa 20s. Pero si Si Kiao, founder na siya, bilyonaryo na ang halaga. Samantalang ikaw, wala pa ring kawawa. Ang laki-laking agwat na yan, hinding-hindi nakayanin ang tulad mong lampasan. Kung ikaw ang founder, pinakasalan ka na ng kuya ko. Sayang lang. Hindi ka man lang makapantay kahit sa isang hibla ng buhok ni Si Kiao. Ang founder ng Yingshu Group. Mukhang mataas ang tingin niyo sa kanya, paano kung sabihin ko? Hindi siya kasing ganda ng iniisip niyo. Ang Yingshu Group ang nangunguna sa industriya ng alahas ngayon. Ang founder na iyan, napakalakas ng kakayahan at talino. Sa hinaharap, baka makapasok pa sa listahan ng mga bilyonaryo. Ikaw na hamak na salesladi. Wala kang alam sa tunay na halaga niyan. Kaya itigil mo na yung mga opinyon mo dito. May kamag-anak kang ganyan. Baluktot na rin ang mga prinsipyo mo. Kung kaya namang umangat agad, bakit pa isipin kung anong paraan at panloloko ang ginamit? Hyoing, mukhang nabago nito ang tingin mo sa akin. Pero ngayong araw, makukuha ko talaga si Kiao. Hindi ba't papakasalan mo si Subshaodi? Kaya mo bang gawin yan sa kanya? Huwag mo ka magiging ang babaeng yon. Wala na akong anumang kinalaman sa kanya. Ako si Gyushu. Ako na ang kay Kiao ngayon. Gyushu, sandali, tama ba ang narinig ko? Ayaw po ba talaga ang kilalang Gyushu? Kilala. Ako po. Kayo po. Matagal ko na po kayong hinahanap, isang karangalan na makilala kayo. Nagtatanong-tanong na ako sa mga taga Yingshu Group. At sabi nila, ang Yingshu Group ay itinatag ni Kiao pa sa kanyang kasintahang si Gyushu. Hindi ko inaasahan na kayo pala yon. Totoo ba? Sinasabi mong itinatag ang Yingshu Group para sa akin. Talagang totoo. Kuya, ibig sabihin pala, ang founder ng Yingshu Group ay matagal ng lihim na may pagtingin sa'yo. Ginoong J. Ako si Kuhay ng Luyu Group. Narito ang 1 milyon at umaasa ako na maaari ninyong ipagtanggol ako kay Kiao. 1 milyon? Tama. Kami sa Luyu Group ay talagang gustong makuha ang kontrata sa bidding na ito. Kung sa tingin ninyo'y kulang yan, narito ang 5 milyon. 5 milyon. Yushu, dahil pinapahalagahan ka ng hosto ni Si Kiao, siguraduhin mong samantalahin mo ang pagkakataong ito. Pagsikapan mong lalo pang magtiwala sa iyo si Si Kiao. Nakasalalay sa iyo ang kinabukasan ng pamilya natin. Kuya, kaya pala, napaka-influential ng Si Kiao ng Yingshu Group. Dati, hindi man lang tayo mapansin ng mga boss na iyan. Ngayon sila pa ang lumalapit at nambobola sa atin. Mula ngayon, huwag mo nang tawagin si Kiao, tawagin mong ate. Mamaya pagdating ni si Kiao, magpakabait ka at maging magalang, narinig mo ba? Bakit kami ngiti-ngiti dyan? Sisi ng Luyu Group, hindi ba? Sa industriya ng alahas dito sa Haishi. Nangunguna na kayo, bakit pa mandurugas? Para lang makuha ang bid. Kung nagawa na nila ang trabaho sa ilalim ng mesa, natural lang na magiging maayos ang lahat sa itaas. Ito ay normal na operasyon sa negosyo. Sino ka para maghanap ng butas nito? Paano kung ako ang magpapasya sa bid ng Yingshu? Ikaw ang magpapasya? Sino ka ba talaga? Ako si Kiaoying. Kiaoying. Hindi pa ba sapat ang pagpapanggap sa opisina? Q, niloko ka niya. Isa lang siyang sales lady. Sa isang tindahan ng Yingshu Group. Nandito lang siya para guluhin ako. At sadyang bigyan ako ng problema. Paano nangyari ito? Mukha namang totoo ang business card na ito. At nabalitaan ko pa na ang nagtatag ng Yingshu Group ay isang bata at magandang babae. Hindi ko alam sa iba. Pero siya, imposibleng siya ang nagtatag ng Yingshu Group. Ang babaeng ito, nandito lang siya para guluhin ang anak ko. Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Tama, ang nagtatag ng Yingshu Group ay ang kasintahan ko. Alam ko kung ano ang hitsura nito. At siya, isa lang siyang hamak na sales lady. Ang business card na ito, big rin. Pero mukha namang totoo ang business card na ito. Nandito pa nga ang logo ng Yingshu Group. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Ito ang litrato niya noong nagtatrabaho siya bilang sales sa Yingshu Group. Ngayon, naniniwala ka na ba? Isa ka lang palang hamak na sales sa ilalim ng Yingshu Group. Ngayon, sa ganitong okasyon, sa harap ng napakaaming tao, niloko mo ako. Nakakatuwa ba yan? Kiaoying, sinasabi mong maarte ako at mukhang pera. Ikaw, ilang beses ka nang nagpapanggap?
Ano nang masamang balak mo at nagkukunwari kang founder ng Inshu Group? Wala kang kakayahan at koneksyon. Kaya inaangkin mo ang tagumpay ng iba. Pareho naman kayong Kiao ang apelido. Bakit napakalayo ng agwat? Napakalaki ng pagkakaiba ninyong dalawa. President Yu, sa tingin mo ba kung malaman ni President Kiao na sa business conference na ito na pinapahalagahan niya ng gusto? May isang walang pangalang nagpapanggap sa kanya, hindi kaya siya magalit. At kapag nagalit siya, hindi kaya maapektuhan ang bidding. Ano sa tingin ninyo ang dapat gawin? Palayasin niyo siya. Sej, Emarge, Guardia. Tawagin ang mga guardia. Siya ang nobyo ni President Kiao, si Emarge. Ngayon, may nangahas na bastusin si Emarge. Palayasin ninyo agad. Hindi natin gusto sa inyo ang mga sawa. Gusto kong sinasabi sa inyo. Huwag mong pangarapin. Jeyushu, Yun, ay ako sa inyo. Kapag nakita mo ang tunay ng mukha, tingnan natin ang mararamdaman mo. Ano nang ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo ng maayos. Secretary Song, inuutusan kita. Pumunta ka ngayon din dito sa business conference. CJ, President Kiao, papunta na ako. Si Gyushu na naman. Walang modo. Lahat kayo. Sumama sa akin sa business conference ngayon din, Sai. Kiao Ying. Ganun ba? Hindi ba sabihin na tumatawag ka lang kanina sa mga taga-Inshu Group? Naman, si Songhang ang sekretarya ko. Nakita mo na siya dati. Nakita mo na ba siya dati? Ito ang termination letter mo, Gyushu. Simula ngayon, ang Yingshu Group. Opisyal nang binabawi ang posisyon mo at ilalagay ka sa blacklist. At ibaban ka sa buong industriya. Kiao Ying, ang kapal ng mukha mo. Kung hindi dahil sa paninira mo noon kay Secretary Song, matagal nang naging si ng Yingshu ang kuya ko. May ganito palang nangyari? Naman, ang babaeng ito ay napakatalino magsalita. Ilang salita lang, nababaliktad na niya ang katotohanan. At si Secretary Song, iwan ko ba, naniwala naman sa mga kasinungalingan niya. Pumunta kami dito para makausap si President Kiao. Para linawin ang lahat. President Su, buti naman at dumating ka. Inanunsyo na ba ng Yingshu Group ang huling partner nila? Hindi pa. Bakit nandito si Kiao Ying? Ma, huwag mo nang sayangin ang oras sa kanya. Magpatawag ka na ng tao para palayasin siya. Mga tauhan, palayasin ninyo siya. Opo. Tigil. Suking Yang. Kiao Ying, ikaw nga talaga yon. Matagal na panahon, matandang kaibigan. President Chu, magkaklase kayo? Magkaklas kami nitong si Miss Kiao noong high school. Ano ang ginagawa ninyo? Nakakaabala ang babaeng ito. Isa siyang importanteng bisita sa business conference na ito. Plano sana namin siyang palayasin. Ang host ngayon ay ang Yingshu Group. Hindi tama na basta mo siyang palayasin. Kung gayon, bilang founder ng Yingshu Group. At kasintahan ni President Kiao, may karapatan ba akong palayasin? Ang ganitong klase ng walang kinalamang tao. Dati kang ang kasintahan. President Kiao ng issue, pero hindi ngayon. Anong pinagsasabi mo? Ang Yingshu Group ay itinatag ni President Kiao para sa kuya ko. At hinirang pa nga ang kuya ko bilang si ng grupo. Iyan ang mga katotohanan. Nabulag na ba kayong lahat? Dati nga nabulag ako at nagkagusto pa sa gago na ito. Ibinigay ko pa sana ang Yingshu Group sa iyo, pero hindi ka pala karapat-dapat. Ibig mong sabihin, ikaw si President Kiao ng Yingshu Group. Ako ang nagtatag ng Yingshu Group. Kiao Ying ngayon ay nagsisinungaling ka na. Nang walang kahiyan. Sinasabi mong ikaw si President Kiao. Sabi mo ikaw si Kiao, pero puro ka na lang daldal. Eh di patunayan mo. Wala akong panahong makipagtalo sa iyo. Sandali lang pagdating ni Songhang. Malalaman mo kung sino talaga ako. Nabalitaan ko na sa Yingshu Group, bukod kay Kiao. Itong si Secretary Song ang ikalawang pinakamakapangyarihan. Hindi hamak na kasinggaling lang ni Kiao. Narinig mo ba, Kiao Ying? Sino ka ba para utos-utusan si Secretary Song? Ang project manager ng Yingshu Group, Ginoong Songhang Song, narito na. Kiao Ying, di ba ang lakas ng loob mo kanina? Parang kaya mong tawagin at palayasin. Si Secretary Song kahit kailan mo gusto. Nandito na siya. Tingnan natin kung gaano ka pa kayabang. Nandito na si Secretary Song. Darating na rin ang nobya kong si Kiao. Bakit hindi mo pa itapon dyan ang pekeng yan? Kung ikaw ang nobyo ni Kiao, napakapangit naman ang taste niya. Nga, pangit nga ang taste ko. Wala kang pakialam dito. Huwag kang makisali. Anong hinihintay ninyong dalawa? Kumilos na kayo. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Kuhay, hindi ba?
Maganda sana ang reputasyon ng Luyo Group. Disente sana ang katuwang sa negosyo. Pero ngayon, kitang-kita na wala kang disernimiento. Kaya ngayon, tinatanggalan kayo ng kwalifikasyon para mamuhunan. Hindi kayo karapat-dapat maging katuwang namin. Ha? Sino ka ba para kanselahin ang bid ko? Kung hindi ako karapat-dapat, siya ba? Kinyang, sumali ka ba sa investment? Kumakatawan ako para sa Wanhee Group. Mahigit 80 kumpanya ang sumali sa bidding ngayon. At sa lahat ng aspeto, ang pinakakwalipikado ay ang Luyo Group at Wanhee Group. Bago pa naging number 1 sa industriya ang Yingshu Group, ang pwestong ito ay laging pinag-agawan ng dalawang grupong yan. Sige, naiintindihan ko na. Hyoying, huwag kang magpanggap na alam mo ang lahat. Natatawa ako sa'yo. Ginoong Tsu, wala kang mapapala sa kanya sa bidding na yan. Mas mabuti pang lumuhod ka sa akin. Six na, please naman. Sayang lang, kahit magmakaawa ka, wala ring mangyayari. Kasi wala ka talagang kwenta. Buti na lang dumating si Yushu. Noong huling punta natin sa Yingshu Group, hindi maganda ang hiwalay natin. Ipaliwanag mo na lang. Nga, kuya, paano ba dapat sabihin? Tirador din siya ni President Kiao. Mas mabuti nang hindi tayo magkaaway. Secretary Song, nagkita na naman tayo. Ngayon, sinadya kitang puntahan. Sinadya mo akong puntahan? Para humingi ng tawad sa nangyari noon? Humingi ng tawad? Hindi ba't dapat ikaw ang humingi ng tawad sa akin? Noong naniwala ka sa kasinungalingan ni Kiao Ying, pinaalis mo ako. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong bumawi. Sina Kiao Ying at ang lalaking yon ay gumulo sa event at nang istorbo sa mga bisita. Turuan mo sila ng leksyon. Songhang, bahala ka na. Kinakausap kita, hindi mo ba naririnig? Naglakas loob ka talagang sampalin ako. Ikaw talaga ang sinasaktan ko. Bobo at mayabang. Boyfriend ako ng President Kiao mo. At naglakas loob kang gawin ito sa akin. Ikaw? Gusto mong maging boyfriend ni President Kiao? May kapatan ka ba? Anak, okay ka lang. Sinaktan mo kuya ko. Ipapakita kita kay President Kiao. Wala kang alam. Kanina pa nandito si President Kiao. Songhang, huwag kang mag-aksaya ng oras sa kanila. Gawin mo na ang dapat gawin. Hay, Ginoong Gish, kayo po ba ang boyfriend ni Kiao? Itong si Secretary Song. Parang wala man lang respeto sa inyo. Q, ano bang ibig mong sabihin? Pagdating ni Kiao, malalaman na ang totoo. Magandang hapon sa lahat ng mga panauhin. Isang karangalan na kayo'y nandito. Magkakilala kayo? Ako si Songhang ng Yingshu Group. Ang tema ng business conference na ito ay iminungkahi ng founder ng Yingshu Group na si Kiao. Si Kiao ay kilala sa pagiging low profile. Marami sa industriya ang hindi pa nakikita si Kiao ng personal, ni hindi alam ang tunay niyang pangalan. Ngayon, inaanyayahan namin ang Kiao ng Yingshu Group na magsalita. Kiao. Nasaan si Kiao? Si Kiao ay isang baguhang negosyante sa industriya ng alahas. Napakahusay ng kanyang panlasa at mata sa disenyo. Kuya, pagdating ni Kiao, siguraduhin mong matutulungan niya tayong makaganti. Narinig mo ba, Kiao Ying? Huwag mong subukan akong galitin, wala kang mapapala. Mukhang hindi mangyayari ang gusto mo. Anong nangyayari? Bakit siya umakyat sa stage? Sa ganitong sitwasyon, nagpapanggap pa ring si Kiao. May problema talaga sa utak itong si Kiao Ying. Akala niya talaga siya si Kiao. Kiao Ying, anong ginagawa mo? Huwag kang magkakagulo sa ganitong okasyon. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Kiao Ying, tama na. Ang girlfriend kong si Kiao ay papalabas na. Umalis ka na rito, hindi ito lugar para sa'yo. Kung pwede ba akong magstay dito? Wala kang pake. Hayaan ninyong ako ang magpakilala. Ito ang founder ng Yingshu Group, si Miss Kiao. Kiao Ying. Magandang gabi po sa lahat. Ako nga po si Kiao Ying. Tama kayo. Ako nga ang tinutukoy ninyong misteryosang founder ng Yingshu Group, si Kiao. Bagong yugto, sabay tayong hahanap ng mga magiging katuwang sa negosyo. Pero bago yun, gusto ko munang ipahayag ang bagong ihi ng Yingshu Group. 3 taon, itinatag ko ang Yingshu para sa isang lalaki. Narating ng Yingshu Group kung nasaan man ito ngayon dahil din sa kanya. Matagal ko nang gustong ibigay ang posisyon ng ihi ng Yingshu Group. Kaya hindi pa nakaroon ng pagkakataon. Kaya naisip ko, nagamitin ang okasyong ito para ipahayag ang susunod na bagong ihi ng Yingshu Group. Ibibigay na lang ni CE Kiao ang posisyon ng CE sa iba? Tama ba ang narinig ko? Diyos ko, sino kaya ang mapalad? Si ng Yingshu, Estado't Katayuan.
Hindi ba't sasabay agad ang pag-angat, isang hakbang patungo sa tuktok? Nakakainggit naman. Si Qiaoying. Talaga pala ang CEO ng Yingshu Group. Kuya, anong gagawin natin? Hindi ko alam ang gagawin. Yushu, narinig mo ba ang sinabi ni Qiaoying? Kanina, sinabi niyang itinatag niya ang Yingshu Group para sa isang lalaki. Hindi ba't ikaw yon? Tama. Si Qiaoying, ako lang naman. Ang naging nobyo. Ako talaga ang tinutukoy niya. Kanina, nagkasala ako sa kanya pero basta humingi ako ng tawad ng maayos. Tiyak na hindi na niya yon dadamdamin. Ginoong Gyushu. Maaari po bang umakyat kayo sa entablado? Tama nga ako nga ang tinatawag niya. Mukhang tama ang pagpunta natin ngayon. Yushu, malapit ka nang maging bagong CEO ng Yingshu Group. Tingnan natin kung sino pa ang mangmamaliit sa atin. Mula ngayon, tatawagin na kitang CJ. Lele. Yining, nandito na ako. Marahil alam na ng karamihan sa inyo na mayroon akong ex-boyfriend na nagngangalang Gyushu. Kinuha ko ang isang titik mula sa pangalan ko at sa pangalan niya. Ang tunay na dahilan kung bakit itinatag ko ang Yingshu Group ay para ibigay ito bilang regalo sa kanya. Yining, ikaw. Ngunit pagkalipas ng 3 taon, iniwan niya ako't itinakwil. Yining. Kaya ko itong ipaliwanag. Gyushu, hindi mo kailanman nakilala. Ang totoong ako. Sa paningin mo, para lang akong hamak na langgam. Bawat salita mo'y puno ng paghamak sa mga manggagawa. Ang pagkatao at pag-ugali mo ay hindi karapat-dapat. Na maging sisi ng Yingshu Group. Yining, bitawan mo ako. Para sa ikaunlad at paglago ng kumpanya. Ipinapahayag ko na ang bagong CEO ay si Song Hang. Kiao, ako po ba talaga ang itatalaga ninyo? Tama. Ikaw ay veterano ng kumpanya. Saksi sa paglago nito. At ang iyong kakayahan at integridad ay nakikita ng lahat. Sa'yo, sisikat ang kumpanya. Salamat, Kiao. Hindi ko bibigin ang inyong tiwala. Susunod, ipinapahayag ko na sa bidding ng Yingshu Group. Ang nanalong kumpanya ay ang Wanhee Group. Kiaoying, hindi ko akalain na ikaw pala talaga. Ang founder ng Yingshu Group. Ang dami nang nagbago sa paglipas ng mga taon. Hindi ka na tulad noong high school na umiyak dahil sa hirap ng math problems. Huwag mo naman akong asarin. Hoy, teka. Umalis na kayo ngayon din. Ma, kasalanan mo to lahat. Tingnan mo si Qiaoying ngayon, sumikat at yumaman na. Bilyonaryo na siya. Kung hindi lang dahil sa pagiging mapamataas mo. At pinilit mo akong mapalapit kay Zuxiaoli. Sana ako na ngayon ang nagniningning sa entablado. Anak, hindi ko naman alam na mangyayari to. Sinong mag-aakalang ganyan pala siya kagaling? Kung alam ko lang, hindi ko hayaang makipaghiwalay ka sa kanya. Hindi mo pa ba nakikita? Ito ang appointment letter. Bilang sisi ng Yingshu Group, dapat sana ibibigay ko ito. Bilang regalo sa iyo. Pero ngayon, hindi ka pala karapat-dapat. Kung gayon, lahat ng sinabi niya noon ay totoo pala talaga. Yushu, bilisan mo, lumapit ka Qiaoying at makawa ka. Baka sakaling may pag-asa pa tayong maisalba to. Nakikiusap ako sa iyo, Presidente Kiao. Gyushu, may gusto ka pa bang sabihin? Qiaoying, alam kong nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Noong naging kami ni Zuxiaoli. Sina mama ang nagtulak noon, hindi ko naman talaga gusto. Alang-alang sa pinagsamahan natin, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pwede bang magkabalikan tayo? Sa tingin mo posible pa ba iyon? Hoy, Qiaoying. Ikaw na nga tong pa-baby, hindi ba sinabi mo? Ikaw ang boyfriend ni Presidente Kiao. Dahil sa'yo, nagalit sa akin si Presidente Kiao. Ano ngayon ang gagawin natin? Presidente ko, huminahon po kayo. Huminahon po kayo. Dapat sana ay may 50% sansa na makuha ng Luyu Group ang bidding na ito. Pero dahil sa'yo, nakansela lahat ng mga susunod na kooperasyon. Paano ako babalik sa kumpanya at magpapaliwanag nito? Phew, kasalanan ko po ito. Ito po yung bank card at seke na binigay niyo noon. Isasauli ko na. Huwag na huwag ko kayong makikita pang muli. Kung hindi ko kayo palalampasin. Ano ba tong lahat ng to? Ainis talaga yang si Qiaoying na yan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin mararanasan tong kahihiyan na to. Qiaoying. Ikaw pala ang founder ng Yingshu Group. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Masaya ka bang pinapanood akong ginagawang tanga? Itong kahihiyan na yon. Babalik ko sa iyo ng doble sa susunod.
Hinahanap mo ako. Ying-Ying, maupo ka. Nabalitaan kong, yung Industry Cooperation Conference na pinangunahan mo, ay naging matagumpay. Mahusay, ang Ying-Ying natin. Kaya na niyang tumayo sa sarili niyang paa ngayon. Ganoon talaga, lumaki akong kasama ninyo at natuto sa inyo. Hahaha, magandang paraan ng pagkatuto yan. Ying-Ying, yung jewelry division sa ilalim ng Hongchan Group natin. May kumpletong supply chain, yan mula sa pagmimina hanggang sa pagbibenta. Interesado ka bang pamahalaan ito at palawakin ang overseas market? Dad, ibig mo bang sabihin? Buong business unit na to ay ibibigay mo sa akin. Malapit na ang birthday celebration mo. Hindi pa alam ng publiko na ang founder ng Yingshu Group ay ang prinsesa ng pamilya Qiao. Sa birthday celebration mo, formal kong i-anunsyo ang totoo mong pagkatao. Bibilhin ko rin ang Yingshu Group mo. Tutulungan kitang gawing international luxury brand ang iyong jewelry brand. May tiwala ka ba sa sarili mo? Siyempre naman po. Anak ako ni Kiao Zhenfeng. Pupunta rin ang 3 kuya mo para ipagdiwang ang kaarawan mo. Sabihin mo lang sa kanila kung anong regalo ang gusto mo. Napakabuti na ninyo sa akin, mga kuya. Sobrang kontento na ako. Hindi ko na kailangan ng kahit anong regalo. Ang prinsesa namin gagawa na ng malaking negosyo. Ha ha ha. Napaka-unfair talaga ng tadhana. Kung alam ko lang na si Qiao Ying pala. Ang may-ari ng Yingshu Group, hindi sana ako babagsak. Sa paghihintay ng taxi dito sa kalsada. Ang galing niya talaga, walang koneksyon, walang suporta. Pero nakapagtayo siya ng sariling kumpanya. At talagang pinangalanan pa. Sayang talaga. Anong nangyayari? Ang laking grupo nito. Huwag mong sabihing mga tauhan ito ni Qiao Ying. Impossible. Ikaw ba si Ginoong Jiushu? Ako nga. At kayo sino? Magpakilala lang ako sandali, ako ang tagapangulo ng Chanyu Group, si Jiang Shida. Jiang Shida. Aba, iyan ang pinakamayaman sa Haishi. Ikaw pala talaga ang hinahanap nila. Yushu, bakit ka nila kailangan? Nga. May kailangan ba kayo sa akin? Ginoong Jish, pasensya na at nahuli kami. Ginoong Jiang, anong ibig ninyong sabihin? Tingnan mo muna ito. Diyos ko, ito ang Hongchan Group. Makikipag-alyansa sa pamilya nating Jie. Kuya, kailan mo pa nakilala? Ang prinsesa ng Hongchan Group. Hindi ko nga siya kilala eh. Pero Jiang, saan po ba nanggaling itong kontrata ng kasal? Ipinadala po ito ni Chairman Qiao Zhenfeng. Maihatid sa inyo. Si Jiang, matagal ko nang naririnig ang pangalan ninyo. Bilang pinuno ng Qiao Group dito sa Haishi. Kilala po ba ninyo ang prinsesa ng pamilyang Qiao? Ang senyorita ng pamilya namin ay napaka-low profile kasi. Sa totoo lang, hindi ko pa siya nakikita ng personal. Pero sa makalawa, birthday celebration na ng senyorita. Ito po ang imbitasyon. Napakataas na standards ni Chairman Qiao sa pagpili ng tao. Ang mapipili niyang manugang ay tiyak na pambihira. Inaanyayahan ko kayong lahat sa Shenghua Hotel. Sa birthday celebration ng aming senyorita. Ipakikilala ko kayo kay Chairman Qiao pagdating doon. Maraming salamat po, si Jiang. Hanggang sa muli. Ingat po kayo, si Jiang. Sige po, ingat. Si Qiao, ang Hongchan Group. Kausap tayo tungkol sa acquisition. At itong birthday, inimbita lahat ng prominenteng pamilya. Sino nga ba talaga itong senyorita ng pamilyang Qiao? Malalaman mo rin. Pumasok muna tayo. Sige, pasok na tayo. Okay. Excuse me, ikaw ba si Miss Qiao Ying? Ako nga. Pasensya na, pero sinabihan kami na hindi ka pwedeng pumasok. Bakit? Ako ang nag-utos niyan. Kayo na naman. Qiao Ying. Alam kong sa ganitong kalaking okasyon, pupunta ka para makisawsaw. Gaya nga ng inaasahan ko. Tama naman, hindi ba? Ngayon ang birthday celebration ng prinsesa ng pamilyang Qiao. Balita ko, matagal ng negosyante sa Haishi ang senyorita ng pamilyang Qiao. Pero hindi pa siya nagpakita bilang miyembro ng pamilyang Qiao. Ngayon ang unang pagkakataon. May mga tao lang talaga na gustong gamitin ang pagkakataong ito para sumipsip sa pamilyang Qiao. Makinig kayong dalawa. Nang walang pahintulot ko sila.
Bawal pumasok kahit sino. Opo, Ginong Gyushu, ang Shenghua Hotel na ito, ay pag-aari ng Hongshan Group. Anong kinalaman niyo rito at nagmamalaki kayo? Bakit sila susunod sa utos mo? Bakit? Dahil dito. Ano yan? Kontrata ng kasal? Itong kontrata ng kasal ay para sa iyo. Kung hindi para sa akin, para sa iyo ba? Itong kontrata ng kasal ay personal na ipinadala sa akin ni Tagapangulong Kiao. Ako na ngayon ang manugang ng pamilyang Kiao. At prinsip ng Hongshan Group. Sabihin mo nga, dapat ba sila sumunod sa akin? Anong ginagawa ni Daddy? Bakit pati kontrata ng kasal inilabas na? Sa totoo lang Kiaoing, kailangan kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa hindi mo ako pinatawad. Hindi ako magiging manugang ng pamilyang Kiao. Ngayon alam mo na ang ibig sabihin na nagbabago ang kapalaran. Kiaoying, maliit na negosyo lang ang sayo, pero ang anak ko, nasa likod niya ang buong Hongqian Group. Kiaoing, balita ko malapit ng bilhin. Nang Hongshan Group ang Yingshu Group mo. Hindi ko inaasahan na gagawin ito ng pamilyang Kiao para ipagtanggol ako. Alam mo na kung gaano ako kahalaga. Sa pamilyang Kiao. Ipagtatanggol ka? Nakita mo na ba ang senorita ng pamilyang Kiao? Alam mo ba kung ano ang hitsura niya? Siya ay isang prinsesang lumaki sa karangyaan at layaw. Hindi mo maabot yon. Narinig mo ba, Kiaoing? Wala na yang kakarampot mong yabang. Ang mapapangasawa kong prinsesa ay higit sa iyo ng 1,000 beses. Mukhang hindi ka natututo yung pagmumukha mo. Wala pa ring pinagbago simula noong business conference. Anong ibig mong sabihin? Ano ng posibilidad na itong tinatawag ninyong senorita Kiao? Ay ako rin. Ano? Ikaw ang prinsesa ng pamilya Kiao. Yushu, huwag kang maniwala sa kanya. Imposibleng ganoon lang iyon. Ang pamilya Kiao ang pinakamayamang angkan. Ang anak na pinalaki ni Tagapangulong Kiao. Tiyak na may pambihirang dating. Paanong magiging ganyan ang itsura niya? Tama. Paano magiging salesladi ang isang prinsesa? Ang mga yon, puro flower arrangement, wine tasting, at event hopping lang. Hindi tulad niyang nagpapakahirap sa sariling negosyo. Hayop kang Kiaoing ka, muntik mo na akong maloko. Inakala ko pa naman, sinasadya mo lang akong paglaruan. Pinaglalaruan kita? Sigurado ka? Huwag kang madadal, akala mo ba akong si Yushu? Madaling gulpihin. Anong hinihintay nyo, sugurin nyo siya. Hindi halata, marunong ka palang lumaban. Si Ikiao, nag-aral ako ng kaunting karate noong bata pa. May alam din sa suntukan, pero sayang lang. Teritoryo ko ito, ako ang masusunod. Sabi kong lumayas kayo, kaya lalayas kayo. Ganoon ba? Gusto kong makita kung may kakayahan ka nga. Dad, nasa harap ako ng pinto ng banquet hall. Hinaharangan ako ng mga tauhan mo. Mukhang hindi talaga ako makakapasok ngayon, ano? Ano? May mangahas na harangan ang anak ko? Nababaliw na ba sila? Sandali lang, tatawagan ko agad ang mga tauhan natin. Tingnan natin kung sino ang ayaw ng mabuhay at hinaharangan ka. Si Ikiao, sinong kausap mo sa telepono? Ang papa ko. Papa mo? Sino? Ang papa ko ay si Kiao Zhenfeng. Kiaoying, hanggang ganyang klaseng kasinungalingan kaya mong sabihin. Si Kiao Zhenfeng ang papa mo. Alam mo ba kung sino si Kiao Zhenfeng? Siya ang tagapangulo ng Hongqian Group. Huwag mong isiping pareho kayo ng apelido. Pwede ka nang magpanggap. Kiaoing. Lalo kang kumakapalang mukha, kahit anong kasinungalingan kaya mo nang sabihin. Sa tingin mo maniniwala ako? Ano ba talaga ang gusto mo? Sabi ko na, ngayong araw, hindi kayo makakapasok sa banquet hall na to. Pinalayas na kayo kanina, ayaw niyong umalis. Kaya wala na akong ibang pagpipilian kundi pilitin kayo. Tama, sino man ang kumontra sa anak ko. Sisiguraduhin kung magsisisi siya. Bagbugin niyo. Tingnan natin kung sino ang mangahas gumalaw. Kiaoing, okay ka lang ba? Ikaw na naman. Anong ginagawa mo dito? Ngayon ang birthday celebration ng senyorita ng pamilya Kiao. Lahat ng tanyag sa Haishi ay imbitado. At si Kiaoing ay mahalagang business partner ng Wanhee Group. Kung bastusin ninyo siya, paano kaming hindi makikialam? Wanhee, sino ka ba para magmagaling dito? At naglakas loob ka pang magyabang sa harapan namin. Hindi mo pa alam, ang anak kong si Yushu ay malapit ng maging manugang ng pamilya Kiao. Kahit pagsamahin pa ang dalawang kumpanya ninyo, hindi man lang aabot sa kalingkingan ng pamilya Kiao. Ibig mong sabihin, papakasalan ni Yushu ang senyorita ng pamilya Kiao. Tama, ang kuya kong si Gyushu ay papakasalan ang prinsesa ng pamilya Kiao. Ang lumaban sa amin ay lumalaban sa pamilya Kiao. Napakadali lang kayong pabagsakin. Hindi possible. Totoo ba ang sinasabi niya? Nananaginip lang yan. Huwag mong seryosohin. May kontrata akong nilagdaan ni Chairman Kiao. Matapang kang magduda. Yushu, ipaalis na agad ang mga yan. Hanggang kailan kayo maghahari-harian dito? Sugod. Tigil.
Tumawag ang tagapangulo kanina. Sabi niya, gumagawa kayo ng gulo sa labas. Ang selebrasyon ngayong gabi ay para sa reputasyon ng ating senyorita. Ano ba tong pinaggagawa ninyo? Magsipaghiwa-hiwalay nga kayo. Ikaw ba ang manager ng Shenghua Hotel? Ang anak ko ang personal na piniling manugang ni Tagapangulong Kiao. Ang mga taong ito ay nanggugulo sa labas. Ikaw ang bahala sa kanila. Imbitado kami. May mga imbitasyon kami. Hindi kami nanggugulo tulad ng sinasabi nila. Manugang na pinili ni chairman. Wala akong alam. Baka naman imbento lang ninyo yan. Ma, may ebidensya tayo. Pakita mo sa kanya. Ito nga ang personal na selyo ng ating Kiaodong. Talaga palang manugang ka ng pamilya. Ginoong Jish, pasensya na sa kanina. Ngayon mo lang ba nakilala na manugang ako? Kaya ko bang palayasin ang mga taong ito? Ito. Ginoong Jish, katawagan lang ni Kiaodong. Lumalaki na ang gulo, baka hindi maganda. Sige na, Yushu. Magiging bahagi ka na ng pamilya Kiao. May panahon pa para turuan sila. Kung magpapatuloy pa tayo, baka makabangga tayo sa galit ni Kiao Dong. Hindi yon maganda. Tama nga. Ngayon, papalampasin ko muna kayo. Halika na. Ying. Hindi ko akalain na talagang manugang siya ni Kiaodong. Kung gagamitin niya ang kapangyarihan ng pamilya Kiao laban sa mga kumpanya natin, baka hindi natin kayanin. Huwag kang mag-alala, hindi siya magtatagumpay. Ginoong Jish, kontento na po ba kayo? Manager Lai, magaling ang ginawa mo. Sasabihin ko sa biyanan ko. Ang tungkol sa iyo. May kapalit iyon. Maraming salamat po, Ginoong Jish. Sige po, mauna na kayo. Magtratrabaho na po ako. Manager Lee, sino ba talaga ang tatlong iyon? Ang ibig mong sabihin si Ginoong Jish, siya ang personal na piniling manugang ni Kiaodong. Sir, narinig ko kay Manager Lee. Kayo ra ang napiling manugang ni Chairman Kiao. Tama po. Ang kuya kong si Yushu ay malapit ng pakasalan. Ang nag-isang prinsesa ng pamilyang Kiao. Kaya naman pagpasok pa lang ninyo, ramdam ko agad ang inyong kakaibang tindi. Ginoong Jish, ngayon po ang birthday celebration ni Miss Kiao. Pwede po bang kami ay maipakilala ninyo? Hindi pa po namin nakikita si Miss Kiao. Kung gayon, depende na lang sa ipapakita nyo. Kasi tingnan niyo. Huwag kayong mag-alala, hindi sila magtatagal sa ganyan. Sir, may 10 milyon po sa card na ito. Tanggapin po sana ninyo. Ginoong Jish, ito pong bagong sports car na binili ko. Kung hindi po kayo tumanggi, inyo na lang pong gamitin. Salamat. Ginoong Jish, ito po ang susi ng bahay bakasyonan namin. Kayo at ang inyong pamilya ay pwedeng tumuloy doon anumang oras. Napakabait mo naman. Ang mga taong ito, mas galante pa sila kaysa doon kay presidente ko. Sobra silang may kaya. Kuya, tingnan mo, sumusunod pa rin sila. Kiaoying naman, Kiaoying. Hindi ka pa rin talaga tumitigil. Tara, puntahan natin sila. Tingnan mo. Kinyang, ayos ka lang ba? Jiyushu, ano ba ang ginagawa mo? Kiaoying, swerte mo, kung hindi ay ang basong ito. Dapat nasa mukha mo na. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Malinaw na ang sinabi ko, hindi ito lugar para sa inyo. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto, umalis na kayo agad dito. At kung tumanggi ako? Kiaoying, sa posisyon ko ngayon, kung gusto kitang pahirapan, may sapat akong paraan. Ano ba? Kung hindi lang dahil sa aking biyenan, kanina pa kayo. Pinalayas dito. Jiyushu, pinapayuhan kitang humingi ka agad ng tawad. Kay Kinyang, dahil kung hindi, wala ka ng pagkakataong magsisi. Gago, ang lakas ng loob mong buhusan ang kuya ko. Gusto mo na bang mamatay? Ang lakas ng loob mong itulak ang anak ko. Ma, okay ka lang ba? Kiaoying, ikaw na sekretarya. Bakit niya sinaktan sila? Si Songhang na ngayon ang AFE ng Yingshu Group. Hindi na siya sekretarya ko. Magkaibigan kami. Natural lang na gumanti ang kaibigan kapag nakikita inaapi ako. Konting parusa pa lang iyan. Kung hahanap ka pa ng gulo, hindi ko na matitiyak. Kung ano ang susunod na mangyayari. Ikaw, Sinong babaeng ito at napakaangas? Kung hindi mo alam, akalain mong siya ang may-ari ng birthday celebration na ito. Siya ang asawang lalaki na nakikitira sa pamilya Kiao. Naglakas loob siyang pagbuhatan ng kamay ang pamilya ni Ginoong Ji. Talagang sawa na siya sa buhay. Ginoong Ji, isang salita lang. Kami na ang bahalang magpatahimik sa kanila. Kiaoying, lahat ng nasa likod ko ay mga kilalang tao at mayayamang negosyante. Kung hindi ka hihingi ng tawad ngayon, lumayas ka na. Kung hindi, ipapabagsak ko ang buong Yingshu Group. Kiaoying. Sa itsura nila, mukhang seryoso sila. Sigurado ka na ba? Mukhang may matatalino pa rin pala rito. Sayang naman.
ang kontrata ng Wanhee Group at Yinshu Group ay mabubuwag na kaagad. Gyushu, masyado mo namang minamaliit ang sarili mo. Bakit nandito si Zhao Xiaodi? Ma, ang taong ito, hindi tayo tinulungan at iniwan pa ang kuya ko. Hindi pa nga natin siya napapanagot at naglakas loob pa siyang mapakita sa harap natin. So Xiaodi, anong ginagawa mo rito? Siyempre, naparito ako para iligtas ka. Iligtas ako. Anong pinagsasabi mo? Ang pamilya ninyo ay gumawa ng napakalaking kaguluhan. Hanggang hindi kayo alam sino ang laban ninyo. At nagmamayabang pa rin kayo rito. Sino ba kasi ang nilalabanan namin? Siyempre, ang prinsesa ng pamilya Kiao. Ngayon ang birthday celebration ni Miss Kiao. Ang tatapang ng mga sinasabi ninyo rito, hindi ninyo alam kung paano kayo mapapahamak. Zhao Xiaodi. Nakita mo na si Miss Kiao. Ano, maganda ba siya? Mataba ba o payat? Sabihin mo na agad sa akin. Nagpapanggap kang asawang lalaki ng pamilya Kiao. Nasa harap mo na pala, pero hindi mo pa rin kilala. Napakatanga mo. Ibig mong sabihin, nandito lang sa gitna natin si Miss Kiao. Ituro mo nga agad sa akin. MS Kiao, pakiusap, bigyan ng pagkakataon ang pamilya Xiao. Ying, hindi ba taga Xiao Group ang taong yan? Bakit ganyan na lang ang paggalang niya sa'yo? Mukhang si Zhao Xiaodi. Mas marunong pang makiramdam kaysa sa inyo. So Xiaodi, ibig mo bang sabihin ang prinsesa ng pamilya Kiao ay si Kiao Ying? Tama. Nagkasala ako noon kay Senorita Kiao. At nadamay pa ang pamilya Xiao. Sa wakas, may pagkakataon na ako ngayon na humingi ng tawad kay Senorita Kiao. Senorita Kiao, ako ang may kasalanan noon. Taos puso akong humihingi ng paumanhin sa inyo. Sabihin lang ninyo, handa akong ibigay ang lahat ng shares ng Xiao. Sa inyo, anong nangyayari? Talaga bang prinsesa siya ng pamilya Kiao? Kung gayon, yung pagsalumat namin sa kanya kanina, ibig sabihin ba'y nakagawa kami ng kasalanan sa kanya? Kung totoo man yan. Tapos na nga ba talaga ang negosyo ng pamilya namin? Kuya, anong gagawin natin? Magsalita ka naman. Yushu, huwag mong hayaang maniwala silang lahat sa mga sinasabi ng babaeng yan na si Zhao Xiaodi. Kung hindi, tayo ang mapapahamak. Tumahimik kayong lahat. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi ng babaeng yan. Binayaran lang siya ni Kiao Ying. Itong hawak kong kontrata ng kasal ay direktang ipinadala ng tagapangulo ng Kiao. Tugma ang pangalan at selyo. At ito ay mula mismo kay Jiang Shida, ang pinakamayaman sa Haicheng, na personal na nag-abot nito sa akin. Kiao Ying, kung ikaw ang prinsesa ng Kiao, eh ano ako? Ano ba talaga ang totoo? Sino ang nagsasabi ng totoo? May hawak na kontrata ng kasal si MRG bilang matibay na ebidensya. At kanina lang, inamin mismo ni Manager Lee ang pagkakakilala niya. Imposibleng magsinungaling si MRG. Tama nga naman. Nagkataon lang siguro na Kiao rin ang apelido ng babaeng yon. Walang bisa ang salitang walang patunay. Zhao Xiaodi naman Zhao Xiaodi. Bakit ngayon ay kinakampihan mo si Kiao Ying? At nagsisinungaling ka pa rito. Hes, nabulag talaga ako noon. At ikaw pa ang tinulak ko kay Yushu. Zhao Xiaodi, noong mga panahong yon, itinuring pa kitang tunay na kaibigan. Nagkamali talaga ako sa'yo. Tama. Ngayon, ang nasa puso ko ay ang tanging tunay na prinsesa ng pamilya Kiao. Siya at ako ang sadyang itinakda para sa isa't isa. Hindi ikaw na peke. Sige. Kung gusto niyong magpakatanga sa landas na yan, wala na akong magagawa pa. Miss Kiao, ako po. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Kahit na nagkasala ka sa akin noon. Pero dahil sa'yo, nakita ko ang tunay na mukha ni Yushu. Pagbibigyan ko ang pamilya Zhu. Umalis ka na. Salamat, Miss Kiao. Mauna na po ako. Yushu, kung malalaman mo lang, na si Kiao Ying pala ang tunay na prinsesa ng pamilya Kiao. Ano kaya ang mararamdaman mo? Kiao Ying, wala na ang mga taong walang kinalaman dito. Pag-usapan na natin ang tungkol sa atin. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Kakagit-git nyo lang sa akin at sinaktan nyo pa ang nanay ko. Nakalimutan mo na agad. Hindi ba pinagkakautangan mo naman yun? Yushu, kailangan mong ipakita sa kanila kung sino ka. Kung hindi, isipin nilang wala tayong magagawa sa kanya. CJ, ikaw ang may gusto nito. Makinig kayong lahat. Bilang manugang ng tagapangulo ng Kiao Group, inaanunsyo ko. Sino mang magkansela ng kontrata sa Yinshu Group, siya ang magiging kaalyado ko. Kapag nakasal na kami ng prinsesa ng pamilya Kiao, hindi kayo mawawala ng benepisyo. Ang Hengfeng Group ay handang sumunod sa utos ni Gigi. Ang Wanyuan Conglomerate ay susunod kay Gigi. Ang Shengshou International ay sasali sa kampo ni Gigi. Kiao Ying, ang pagiging tagapagtatag ng Yinshu Group, hindi ba iyon ang pinaka-ipinagmamalaki mo? Kung gayon, papanoorin kitang wasakin nito ng sarili kong mga kamay. Inuutusan ko kayo. Atakihin niyo agad ang Yinshu Group. Gusto kong tuluyang malugi ang Yinshu Group. Sex, naintindihan ko. Kasamang balita, Kiao, inaatake ang website natin. Lahat ng order ng customer. Pinansela lahat ng walang kahintulot. Hindi na makapag-order ang mga customer. Mahigit 1,000,000 na ang lugi natin. Kasamang balita, Ying, biglang umatras ang supplier ng proyekto natin. Kulang ang materyales. May nagpapakalat na nito sa social media. Sa ganitong kaikling panahon, nagawa niyo to. May ibubuga rin pala kayo. Ngayon alam mo na kung gaano ako kagaling. Sabi ko na nga ba, dapat mabankrupt ang Yinshu Group. Walang makakapigil sa akin. Yushu,
Huwag kang masyadong mayabang. Tingin ng publiko ay mataas sa brand namin. Hanggat tama ang tugon namin, hindi kami tiyak na matatalo. Ano? Masamang balita, Kiao. Puno ng trolls ang opisyal na page natin. Sinisiraan nila tayo ng husto. Pinansela rin ang lahat ng napakasunduang celebrity endorsements. Pati stocks natin, pabagsak ng pabagsak. Huwag mag-alala. May paraan pa. Kumusta? Sampal sa mukha mo yan. Ngayon, pati brand image niyo, hindi na niyo kayang panindigan. Tingnan natin kung paano kayo makakabangon. Talaga? E paano kung ako ang maging endorser ng Yingshu Group? Parang pamilyar siya. Si Kiao Yuan yan ah. Ikatlong anak ng pamilya Kiao. At isa ring top tier na tennis player. Mukhang nandito siya para sa birthday ng kapatid niyang babae. Yushu, Hindi ba ang ikatlong anak ng pamilya Kiao ay? kuya mo. Sige na, lapitan mo at batiin mo. Nandito ka na, Kuya San. Hindi ba ikaw si Kyushu? Kilala mo ako, Kuya San. Ako nga si Jiyushu. Ang client ni Senorita Kiao. Bunso, anong pinaggagawa mo? May narinig ako, may umaatak sa Yingshu Group. Anong nangyayari? Tamang-tama ang dating mo, Kuya San. Itong si Kiao Ying, ang founder ng Yingshu Group. Paulit-ulit akong ginigipit. Pati nanay at kapatid ko, inaapi niya. Ako ang haligi ng pamilya. Paano ko hahayaang maapi ang pamilya ko? Kaya pinag-utos ko ang pag-atake sa Yingshu Group. Sinira namin ang imahe ng brand nila. Kinansela ang celebrity endorsements. E ano sa tingin mo? Paano kung ako ang maging endorser ng Yingshu Group? Kuya San, ano nang ibig mong sabihin? Kuya San, bakit mo ako sinasaktan? Huwag mo akong tawaging Kuya San. Wala akong bayaw na tulad mo. Alam na alam ko ang mga kabulastugan mong iniisip. Huwag kang magpanggat sa harap ko. Sumama ka sa akin. Anong nangyayari? Hindi ba ex-boyfriend mo siya? Akala ko ba nagkahiwalay na kayo dati? Bakit Kuya San ang tawag niya sa akin? Tanungin mo si Daddy. Ang hawak niya. Iyon ang kontrata ng kasal na bigay ni Daddy. Kontrata ng kasal? Ay, naalala ko na. May ganoon nga. Pero hindi ba iyon bago pa kayo magkahiwalay? Hindi ko inakalang magkakagulo ng ganito. Anong balak mong gawin? Ang peke, hindi magiging totoo. Nasaan si na Kuya at si Urge? Birthday mo ngayon. Darating din sila mamaya. Ginoong Jay, hindi ba't manugang ka ng pamilya Kiao? Bakit parang hindi ka man lang pinapansin niyang Master San? Nga, sinampal ka pa niya sa harap ng lahat. Hindi mo ba kami niloloko? Huwag kayong magkamali. Lumaki siyang Master San sa mayamang pamilya. Normal lang na may pagkamainitin siya ng ulo. Tama, kasalanan lahat ng Kiao Ying na yan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ako napahiya sa harap ni Kuya San. Kaya nagalit sa akin si Kuya San. Ganoon pala yun. Ngayong siyang Master San na mismo ang kumikilos. At siya ang bagong mukha ng Yingshu Group. Itutuloy pa ba natin ang laban kontra sa Yingshu Group? Kuya, masyado na tayong pinahirapan ng Kiao Ying na yan. Hindi natin siya pwedeng palampasin ng ganoon na lang. Tiyak na hindi natin siya palalampasin. Pwedeng ayusin ang issue ng endorser. Pero kung ang pangunahing disenyo mismo ang nalik, paano pa ninyo sasaluhin yan? Sa balita, President Yao, sinasabi ni Yushu, nagagawa niya na masama ang ating pangunahing disenyo. Ano? Kiao Ying, ang pinakamahalaga sa isang jewelry brand ay ang disenyo. Kapag nagkaroon ng plagiarism o pagkakatulad, mawawala ang natatangin nitong halaga. Sa oras na yon, mawawalan na ng pundasyon ang Yingshu Group mo. Jiyushu, tumigil ka na. Kiao Ying, ikaw pa talaga ang may ganang magsalita. Dahil sa'yo, napahiya ako sa harap ni Kuya San. Kaya nagalit sa akin si Kuya San. Kuya mo ba talaga siya? Kung makaasta kakala mo kapatid mo siya. Aba, bayaw ng kapatid ko siyang Master San. Hindi ba't natural lang na maging Kuya San ko rin siya? O sa tingin mo, sa'yo lang siya pwedeng maging Kuya San? Kayong lahat, patuloy ba kayong makikiisa sa kasamaan? Manugang ni Chairman Kiao si Ginoong Ji. Sinabi niya na basta ibagsak natin ang Yingshu Group, siguradong may malaki tayong mapapala. Kiao Ying, tigilan mo na ang pagpupumiglas. Pinaatake ko na ang mga computer ng design department nyo. Kapag nawasak lahat ng pinaghirapan mo, tingnan natin kung sino pa ang makakalita sa'yo. E paano naman ako? Kaya ko ba siyang iligtas? Ito si Kiao Shi, ang ikalawang yong master ng pamilya Kiao. Ang ikalawang yong master ng pamilya Kiao ay isang top-tier jewelry designer. Paano niya nakilala ang babaeng yun? Pumunta rin siya para tulungan tayo. Kiao Ying, ambisyosa ka naman masyado. Aksidente lang kanina ang nangyari kay Yang Master San. Pero itong siyang Master J, hindi mo siya kayang abutin. Yushu, nandito na ang Kuya J mo. Pumunta ka na agad at bumati. Dumating ka ako. Kuya, bakit mo ako sinampal? Narinig ko ng malinaw lahat ng sinabi ninyo kanina. Hindi ba plano ninyong nakawin ang mga disenyo ng alahas ng Yingshu Group? Gigibayin ninyo ang Yingshu Group gamit ang plagiarism. Kaya ako mismo ang mangunguna bilang designer ng alahas ng Yingshu Group. Subukan ninyo.
Sumama ka sa akin. Kuya Er, ang sampal mo kanina sobrang angas. Tumawag na si Kuya San. Ikinuwento niya sa akin ang lahat. Itong si Kyushu. Naglakas loob pang gamitin ang pangalan ng pamilya Kiao para manindak ng tao. Wala ka bang balak turuan ng leksyon ang gagong iyan? Inilahad ko na ang totoong pagkatao ko, pero ayaw nilang maniwala. Pero ngayon, nagiging curious ako. Kung malaman ni Jiyushu ang totoo kong pagkatao, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Ginong Ji, bakit ganoon na lang ang trato sa iyo ni Sekonyang Master? Ang sama rin ng pakikitungo niya sa iyo. Ingin ko hindi ka talaga manugang ng pamilya Kiao. Baka nagsabuatan kayong lahat para lokohin kami? Yushu, hindi na sila naniniwala sa atin. Ano na ang gagawin natin? Mag-isip ka naman ng paan. Huwag muna kayong magalit pag-isipan ko. Alam ko na. Nasa akin ang numero ni Janshida, ang pinakamayaman sa ICD. Kung hindi kayo naniniwala, tatawagan ko siya at ipaparinig ko sa inyo. Ako nga, Ginoong Jiang. Nasa banquet hall po ako. Pwede ka bang pumunta rito? Sige, hihintayin kita rito. Ying. Kakilala mo pala ang pangalawang anak ng pamilyang Kiao? Kuya ko rin siya. Miss Kiao, totoo ba ang sinasabi mo? Pareho mong kuya ang dalawang ginoong ito? Ibig sabihin, siya talaga ang prinsesa ng pamilyang Kiao. Impossible. Si Kiao Ying ang ex-girlfriend ko. Kung prinsesa siya ng pamilyang Kiao, paanong hindi ko malalaman? Marami kang hindi alam. Ang lugar na ito, hindi ka dapat nandito, Songhang. Sabihin mo sa mga tao mong palayasin sila. Mga bodyguard. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Tulong. Iligtas niyo kami. Huwag ka na mag-aksaya ng lakas. Hindi siya ang manugang ng pamilyang Kiao. Lalong hindi kanya ipagtatanggol. Dalhin niyo sila. Tingnan natin kung sino ang mangahas humawak sa manugang namin. Si Jiang, buti na lang dumating ka. Ayaw nilang maniwala sa pagkatao ko, kanina pa nila ako gustong palayasin. Si Jiang, ikaw na ang bahala sa amin. Dinala nga talaga nila si Si Jiang. Si Si Jiang ang pinakamayaman sa Haishi at namamahala sa Hongjiang. Mukhang malalim ang relasyon nila ni Gyushu. Talaga nga. Palalayasin mo ba ang manugang ng pamilyang Kiao? Manugang, ikaw ang nagbigay ng kontrata ng kasal. Tama, ang kontrata ng kasal ay iniutos mismo ni Tagapangulong Kiao. Sa akin na ayusin. Aya ang pagkatao ni Ginoong Ji. Walang problema. Kaya pala siya ang manugang ng pamilyang Kiao. Pero kanina lang, ang pangalawa at pangatlong anak ay hindi siya pinapansin. Pumunta rito ang dalawang ginoo. Si Jiang, huwag kang maniwala sa mga sinasabi nila. Ang dalawang anak ng pamilyang Kiao. Ngayon lang sila nakilala ng Yushu namin. Kaya hindi pa masyadong maganda ang pakikitungo nila pagkatapos ng kasal. Sila na ang magiging mga kuya ni Yushu. Siguradong magiging malapit din sila sa kanya. Tama. Si Jiang, kanina pa kami binubuli ng mga taong ito. Wala silang pakundangan sa pamilyang Kiao. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Napakalaki naman ng tapang ninyo. Ikaw ba ang dahilan kaya napahiya sa harap ng maraming tao? Ang manugang ng pamilyang Kiao, lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad. Pinapaluhod mo ako para humingi ng tawad sa kanya? Ano? Akala mo ba dahil kilala si Ginoong Ji? Sa pamilyang Kiao, walang mangahas lumapit sa kanya. Sino ka ba para mag-inarte? Sila ang naunang gumawa ng eksena. Wala akong pakialam. Ang alam ko lang, ininis mo si Ginoong Ji, kaya kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad. At huwag kang tatayo hanggat hindi niya sinasabi. Ang isang tulad mo na mahilig manira at magbaliktad ng katotohanan. Paano ka naging pinakamayaman sa Haicheng? At naging responsable pa para sa Hongshan Group dito? Hahaha, mukhang ayaw mo. Kung gayon, Manager Lee, turuan mo nga siya ng leksyon. Sex na. Anong hinihintay ninyo? Protektahan ninyo si Presidente Kiao. Songhang, okay ka lang ba? Okay lang ako, Presidente Kiao. Kayong mga to, kanina pa kayo nagkakagulo sa labas. Umabot na sa tagapangulo ang ingay ninyo, at ngayong ginugulo pa ninyo ang party. Talagang naghahanap kayo ng away. Manager Lee, alam mo ba kung paano nalaman ng tagapangulo? Ang nangyari sa labas, Anong ibig mong sabihin? ako mismo ang tumawag sa tagapangulo. Ano? Nasa iyo ang numero ng tagapangulo? Ano ang relasyon mo sa aming tagapangulo? Tatay ko siya. Gyushu, anong ginagawa mo? Alam ko nang ganyan ang sasabihin mo. Tama nga ang hinala ko. Ginoong Ji, anong ibig sabihin nito? Presidente Jiang, ang babaeng ito dahil ang Kiao din ang apelyido. Paulit-ulit na nagpapanggap na prinsesa ng pamilyang Kiao. Dapat itong parusahan ng mabigat bilang babala sa iba. Totoo ba ang sinasabi niyo, Ginoong Ji? Kaya rin pala ang pagkakakilanlan niya bilang manugang ng pamilyang Kiao. Ano sa tingin mo? Puro kasinungalingan. Ako mismo ang humawak ng kasong ito. Imposibleng may mali. Paulit-ulit mong kinukwestiyon. Ang pagkatao ni Ginoong Ji. Halatang may masama kang balak.
Sinasadya mong guluhin ang okasyong ito. Manager Lee, baliin mo muna ang mga braso niya. Sex na. Mabuti na lang at maasahan si tagapangulong Jiang. Pagdating pa lang niya, naayos na agad ang problema. Hindi ba? Si tagapangulong Jiang ay pinagkakatiwala ang tao ng pamilyang Kiao. Sino ba ang hindi nakakaalam ng kakayahan niya? Ginoong Jiang, napakahusay ng paghawak mo sa bagay na ito. Magsasabi ako ng magandang salita para sa'yo. Kay tagapangulong Kiao pagdating ng panahon. Maraming salamat, Ginoong Ji. Ano pang hinihintay nyo? Kumilos na kayo. Jiang Shida, huwag kang padalos-dalos. Si Kiao Zhenfeng talaga ang tatay ko. Kung may mangyaring masama sa akin, paparusahan kita ng matindi. Tumigil ka sa kadadaldal. Kumilos na kayo. Tigil. Mga tauhan, ihatid nyo sila palabas. Hoy! Bitawan mo ako. Bitawan. Simula ngayon, lahat ng miyembro ng pamilyang Zhao at Jish, bawal nang tumuntong sa Chanding Hotel kahit isang hakbang. Siya yon. Ang panganay na anak ng Hongshan Group. Yingying, ayos ka lang ba? Muntik ka ng masaktan. May makakapagpaliwanag ba sa akin kung ano ang ginagawa nyo rito? Ginoong Kiao, walang galang ang taong ito sa asawa ng kapatid mo. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Asawa ng kapatid ko? Sinong asawa? Kuya, ako ito. Si Jiyoshu. Nagkita na tayo dati sa Chanding Hotel, hindi ba? Ikaw yung nagyabang na papakasalan mo ang prinsesa ng pamilyang Kiao. Hindi yon yabang. Mayroon akong kontrata ng kasal sa pagitan ng pamilyang Kiao at pamilyang Je. Papakasalan mo ang kapatid ko? Kilala mo ba siya? Walang pangalan sa kontrata, kaya hindi ko pa alam. Ang tunay na pangalan ni Senorita Kiao. Sa totoo lang, nakilala mo na siya noon pa. Ang kapatid ko, ang pangalan niya ay Kiao Ying. Ang kapatid mong babae ay si Kiao Ying. Tama. Teka, tama ba ang narinig ko? Ang kapatid mong babae ay si Kiao Ying. Ang prinsesa ng pamilyang Kiao ay si Kiao Ying din. May problema ba? Pati ba naman ang kapatid kong babae, inapakan nyo? Ang lalakas ng loob ninyo. Kiao, wala po kaming kasalanan. Hindi po namin alam na kapatid ninyo siya. Senyorita Kiao, patawarin ninyo po kami. Maawa po kayo. Kiao, niloko lang po kami ng taong ito. Kaya po nagkasala kami sa senyorita. Maawa po kayo, Kiao. Ang tagal na ninyong naglilingkod sa pamilyang Kiao. Wala man lang kayong pangunahing pag-unawa. Simula ngayon, tatanggalin na kayo. At ikaw, Jiang Shida, matagal ka nang nakaupo sa trono ng pinakamayaman sa Haishi. Panahon na para palitan ka. Kiao, bigyan ninyo pa po ako ng isang pagkakataon. Kiao, dalhin ninyo sila. Kiao, maawa po kayo. Bigyan ninyo pa ako ng pagkakataon. Senyorita Kiao, hindi po namin sinasadya ang pagkakasalan noon. Naniwala lang po kami sa mga demonyong sinabi ng taong ito. Nga, Senyorita Kiao, kami na po ang bahalang magparusa sa kanila. Tumahimik kayo, itigil ninyo ang pagsasalita. Dalhin ninyo na sila. Wala na, tapos na. Wala na talaga. Ito na ang kapalaran natin. Dumating na ang tagapangulo. Tagapangulong Kiao. Kuya, bilisan mo, tanungin mo ang tagapangulong Kiao. Itay, iligtas niyo po ako. Sino ka? Ako po. Ako si Gyushu, ang manugang na kayo mismo ang pumili. Ano? Ito po ang kontrata ng kasal na ibinigay niyo. Ang pagdating ko rito ay para dumalo sa birthday celebration ng senorita. Pero hindi man lang nagtanong si kuya, pinapaalis niya agad ako. Kayo na po ang bahala sa akin. Kiaoye, anong nangyayari? Sila kasi, ginagamit nila ang pangalan ng pamilya Kiao. Paaapihin ang kapatid namin. Ginantihan ko lang sila sa paang ginawa nila sa amin. Hindi yan totoo. Paano magiging senorita ng pamilya Kiao si Kiao Ying? Ang tagal namin magkasama. Kilala ko siya. Kung senorita talaga siya ng pamilya Kiao, alam ko na dapat yun noon pa. Kung hindi siya, sino pa? Sarili kong kapatid yan. Magkakamali ba ako? Tagapangulong Kiao. Totoo ba ang sinasabi nila? Anak niyo nga ba talaga si Kiao Ying? Totiu. Ipakikilala ko sa inyong lahat. Ito ang bunso kong anak na si Kiaoying. Ang birthday celebration na ito ay para sa kanya. Ano? Kiao Ying? Masaya ka bang pinaglalaruan ako? Akala ko ordinaryong tao ka lang. Tapos ngayon malalaman ko. Prinsesa ka pala ng pamilya Kiao. Para akong tanga. Niloko mo ako sa lahat ng pagkakataon. Natutuwa ka ba sa ginawa mo? Alisin mo ang marumi mong kamay. Gyushu, masyado mong pinapahalagahan ang sarili mo. Alam mo ba na naging ordinaryong tao ako para sa'yo?
Tinalikuran ko ang kayamanan ng pamilya namin para sa'yo. Itinayo ko ang Yingshu Group para sa'yo. Pero ngayon, nakikita kong sa harap ng pera. Baliwala lang pala ang relasyon natin. Pinagsisisihan kong nakilala kita. Ying Ying. Mali ako. Mali talaga ako. Humihingi ako ng tawad. Ako ay isang gago. Wala akong hiya. Patawarin mo na ako, sige na. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Aalagaan kita ng mabuti, pangako. Huli na. Hindi mo karapat-dapat ang pagpapatawad ko. Itay, paalisin na ninyo siya. Salamat sa pagdating sa handaan. Alam naman ng lahat na ang anak kong si Qiaoying ang nagtatag ng Yingshu Group. At sa sarili niyang kakayahan, nayangat niya ang kumpanya sa tuktok ng industriya. Sapat na patunay ito ng kanyang kakayahang pangnegosyo at lakas ng loob sa negosyo. Kaya napagpasyahan kong ang jewelry division ng Hongchen Group ay ganap na ipapamahala sa anak kong si Qiaoying. Siya na ang bahala sa lahat. Ying Ying, maligayang kaawan. Maligayang kaawan, Banso. Salamat po, Dad at mga kuya. Ying Ying, lalo kang lumalago ang negosyo mo ngayon. Ano naman? Ang susunod mong balak? Balak kong kumuha ng mga elite na designer. Para gumawa ng mga modernong alahas na bagay sa kabataan. Isasama rin natin ang mga tradisyonal na elemento kultural ng China. Tapos, hindi yan ang tinutukoy ko. Ang tanong ko ay tungkol sa love life mo. Miss Qiaoying, may nag-utos sa akin noon. Naprotektahan ka ng kalihim at suportahan ang negosyo mo. Ngayon ko lang nalaman nang dumalo ako sa birthday mo na ang taong iyon ay si Chairman Qiao. Ying Ying, huwag kang magalit kay Dad. Nag-aalala lang ako sa iyo bilang isang babaeng naghahanap buhay ng mag-isa. Baka kasi hindi ka ligtas. Tingin ko ang songhang na ito ay napakahusay. At bagay kayo na ugali. Ano sa palagay mo? Ano? Dad, hindi naman pwede pilitin ang pag-ibig. Hindi lang naman siya ang nagkakagusto kay Ying Ying. Magandang araw po, Chairman Qiao. Ikaw si Tsuki Niyang ng One He Group, hindi ba? Opo, Chairman Qiao. Magka-class kami ni Qiaoying noong high school. At marami na rin kaming collaboration sa trabaho ngayon. Ying Ying, dalawang gwapo na, pili ka na. Pag-isipan ko muna. Ang sunod-sunod nyo naman, tinawag lang, sumipot. Yan, pag-usapan natin. Ang kulit niyo talaga, pinapunta kayo, pumunta nga kayo.